Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, August 13, 2026 at ayan na, drop yung index natin. So, nag-drop tayo ng malakas negative 1.23% gawa ni sunod-sunod ni Ali at saka ni SMPH yata yun, yung property sector natin. Malakas yung mga drops, 5 o 6% yung mga drop nila kanina. Tinanggal sa MSCI Big Cap Index, tama si Ali, di ba? So naging small cap index na lang si Ali, tapos sumubay si SMPH natin. So malakas yung net foreign sell din ng market, negative 3.45 billion. So ito yung worry natin. From the past few days, umakyat tayo pero walang masyadong net foreign buy yung markets natin. So babalik na naman yata yung negative sentiment natin dito sa market. So sa mga winners, congrats, tumalon si DHI kasi 'di ba ang parang gustong gawin ng mga C mag-exit kay tama ba? Exit si Atlas Mining and then lahat ng stake pupunta dito kay DHI. So parang ganoon. Kaya yan, sumipa na naman si DHI natin. FPH, syempre gumalo to kasama ng mga Lopez, ABS-CBN, di ba? So First Philippine Holdings natin. ABS kasi may pinondohan siya. So nagkaroon siya ng around 6 billion yata yun na, na pondo ulit. Okay, so yun yung pinaka-movers ng markets at saka losers naman na nagpa-drop ng index natin. So sa global markets, mukhang okay yung futures ng US market. Tapos sa kagabi, so mix yung galaw niya pero parang mas berde yung galaw nila kahapon. So European stocks, mix yung galaw and then mix din yung galawan ngayon ng Asian markets. Tapos sa cryptocurrencies natin, medyo drop si crypto, no? 63K. So medyo mapula yung mga nakikita natin sa crypto market. Okay? So DHI, yun ang una po kasi nag-breakout. Tuloy-tuloy yung breakout ng mga to. So 20.16%, ang lakas ng sipa. Meron siya 20.84 million net foreign sell. Tapos si CHP, breakout din. Natuloy nga yung kahapon. So 9.52%. Lakas. 335K net foreign buy. ABS-CBN. So another 5%. Pero nag-Dow G, no? Yung kadila natin dito. So next si Apple, bounce. Okay, ito na yun. Inaantay natin na bounce kasi diretso laglag nito 4.81% plus yun, 90.95K net foreign buy. PNB nag-breakout, nag-up ng 4.17%. Meron siyang 43 million net foreign buy and the CPH up din ng 3.87% and then meron siyang 1.75 million. So, may mga gumalaw pero nakaka-worry yung market natin, di ba? Grabe yung mga laglagan ng mga big caps stocks ulit natin. Okay? So pag-usapan natin 'yan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung review is for education purposes lang po. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk na involves market. As usual, due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? As usual, sa mga viewers, maraming salamat. Sobrang hina ng, ng views natin kasabay ng hina ng market. Company reviews, check mo na lang po, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then yung mga basic learnings natin sa PSE market. Okay? So follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga crypto-related vlogs. Social media, Facebook account na Palaboy Trader or Facebook page para updated ka sa mga posts natin. And then sa Twitter, so tinamad na naman si Philippine Stock Exchange. Wala naman tayong summary na mababasa. So basahin na lang natin yung mga na-post natin dito. Okay? So ito yung closing natin ngayon. So property talaga yung malakas yung tama, negative 3.74%. Malakas din pala yung drop sa mining, 2.7% at saka sa services, 1.26%. Halos lahat pala malakas yung drop
Okay? So, binuwayan tayo ng market for today. Okay? Ano yung mangyari bukas ulit? So, Ayala Land Corporation, Corporation, si AC pala to. Post net income, 22.9 billion, down by 2%. Ayan. Tapos si Ali, di ba, medyo baba din yung earnings. So, SM investment plans to transfer is roughly 34% stake in Atlas to another ceiling listed company, Dominion Holdings. Ba't kaya siya nang-exit kay, kay Atlas? So, kay Dominion siya bumubomba. Kaya napasin nyo, pumitik ulit si DHI po natin. Okay? So, Metro Retail Stores Group, net income after tax, 212 million, up by 45%. Oh, yan, maganda yung earnings. Tapos, ito ba yung mga, yan, tignan natin sa yung 3.5 billion na yan. Wala naman, no? Wala eh. So, may transaction lang siguro na, malakas na naganap. Ayan, block sale. Ayan, andito pala. So, negative 3 billion yung, kanino kaya to? Kay Ali kaya tong, block sale natin na to. Okay? So, ayan, may summary tayo. SMPH, ayan, 214 million. Ali, 181 million. BDO, 52 million. ICT, 35 million. Ayan. So, 300 million lang yung dito sa market. And then, meron tayong 3 billion na foreign sell activity. Okay? Baka si Ali yun. GGS, plus 2.45%. First half core income, fell 37%. Paano yung earnings ng mga companies? Lucio Tan's LT Group, LTG, post record 17 billion first half profit. Ayan. So, ito naman kay ABS-CBN. Lopez Family Branches, line up 2 billion, 2 billion pala. Lifeline for ABS-CBN after Ramon Ang deal. Ayan. So, meron na siyang lifeline kaya po pumitik ulit siya. Pero nag-Dow G yata yung kandila natin. Macro Asia, mahina rin. Drops 33% on higher cost. Okay? Converge stays highly profitable despite slower 2026 growth outlook. So, ano to? Earnings before interest reached 13.3 billion in the first half. APX, Apex Mining, net income surge 68%. Ang ganda pala ng income nito. As higher gold and silver price boost revenues despite lower production and rising operation costs. SM is looking to logistics and renewable energy for its next leg of non-core group. Monde posted a record 5.5 billion first half core net income. Fresh equity eyed in ABS. Ayan, yun na yun. So, bakit ito 3.5? Okay, 2.2 billion from Cream Investment and 300 million from Lopez Incorporated. Okay? So, SM Investment grew first half net income by 8%. Leading AB7 to get, 6 million. Isasabi natin kayo in fresh funds. Okay? So, FGen, yun na po yung catalyst kay ABS. His parent conglomerate, ito naman. First Philippine Holdings have officially confirmed that global investment firm KKR submitted non-bidding to buy 8% stake in FGen directly from FPH. Ayan. So, yan naman yung dahilan natin bakit tumakyat si First Philippine Holdings. Okay? Jollibee drops 200 stores from 2026 expansion target. Mahina din, no? ASEN completed the refurbishment of its 52 megawatt North Wind farm in Ilocos. PhilWeb raising authorized capital stock by 1 billion. And then, ayan, ito yung negative natin kay Ali. Ayala Land losses, MSCI index spot moves to small cap after stock decline. Ayan, kaya nag-gap down po si si Ayala Land natin. Okay? So, Dominion, yun yun. Tapos si ABS ulit.
FGen at saka FPH. Okay? So yun po yung mga catalyst natin sa mga stocks. So mix yung galawang kahapon sa US. Ano ba? Meron pa ba? PLDT first half core profit slips 2%. Okay, FMSCI, ABS, DHI, so sila lang yung ano, nababalita. So paulit-ulit lang yung na-post ko pala dito. Wilcon, bottom line growth by higher financing costs, MAC ulit. Okay, meron pa bang bago? PHA, notice of annual stockholders meeting. Sa US, Iran talks face fresh uncertainty. Ano na nangyari? Mediators push US-Iran talks as Israel hits Lebanon. Houthi attacks kill 6 in Red Sea. And then, Trump slams Iran as hopes for Hormuz Strait deal deep. Okay, mukhang hindi na naman magulo na naman sa bandang Middle East. Okay, okay. So, ito yung mga balita natin. Okay, pero sina DHI, ABS-CBN, FPH lang yung ano, majority at saka si Ali. Okay, so patalasas po ulit yung Patreon channel natin. So magsunod guide sa trading sa market. Check mga lang po to. So punta tayo dito sa index. Ngayon naging bearish ulit tayo. So balik ulit natin. 6.4 and 6K. Ayan. Lalo na nagbabagsakan yung mga blue chips pa rin natin. Okay? So naging bearish ulit yung sentiment ko, personal sentiment sa market. Tignan natin bukas, hopefully Friday, no? Uh, mag-bounce tayo dito sa RSI 50 ulit para kahit paano good vibes yung Friday natin. Pero nangangamoy sell off 3 billion. So nag-close tayo 6,288 minus 1.23% and 3 billion net foreign sell. Okay? So sa mga winners, okay, kung gusto makita pala yung mga quick snapshot ng blue chips. So Ali ngayon nagpa-drop sa atin, no? 5.67, SMPH. Mas malala si SMPH. Minus 7%, ICT minus 1.5. Sabi kasi plus, laglag din eh. Saan ba si plus? Ayan o, negative 3.5%. Okay? So sa mga winners, DHI 20.6, laki. Okay, dito na pupunta si C, Mr. C. And then yung iba kulang yung volume. Ni Hao, 10% pero parang basag-basag naman. Tapos CHP, ito natuloy yung breakout niya. Oh. So 9.52%. Oh, sakto sa resistance ulit. Tapos may volume, OPMD, CPERT, mga penny stocks, no? CREC, yan, 5%. Si Apo, yan, 4.81, nag-bounce na rin. No? Ito yung malakas yung drop eh. Tapos FPH, 3.87 nga. And then si Metrobank, 2.68. Asa si PNB? Sama sa ano natin na sa list natin. Nalampasan ko ba? Wala dito eh. Okay. Anyway, mamaya silpin natin. Namamalik mata ko. Tapos ito nga, na SMPH, Lipanto, nag-drop na rin pala oh. Nasagad na yung ano niya eh, yung ano niya, candle niya, nag-Dow G. Ali 5.67, nickel minus 4, tapos dito minus 3.9, Embrit, malakas din yung drop ha. Yan o. May dividends. Okay, kailan 4%? Ito lang kasi ang dito, no? Namigay ng 1.8%, pero drop naman ng 4%. So parang hindi rin okay, no? Tapos si Plus, 3.5 drop. GGS minus 3, kahapon pala yung ano siya. Nag-green, and then IS minus 3.23%. Ang mahirap lang kasi dito sa mga falling stocks na malakas kapag na-break yung support. So pwede siyang pumailalim pa. So si Bloomberry minus 2.36%. Okay? So balik ako dito and silip tayo sa global markets. So based dito sa galaw, mukhang malakas mamaya o mix, no? Yung US market. S&P plus 0.15, Dow Futures plus 0.24,
Nasdaq minus 0.03. So mix. Tapos ngayon, European stocks mix din. Mas maraming berde. Pero sa Asia markets, mas marami yung mapula yata. Okay, mas marami yung mapula. Korea yung malakas ngayon, no? Tsaka Taiwan, 3%. So, sa crypto naman, pabagsak siya ngayon. Ayan, puro pabagsak. So, Bitcoin, 63.4K. Ethereum, 1.8K. Si BNB, 609. Sol, 75. And Dodge, 0.07. So, Sol, 75 lang. Okay? So, pa-drop tayo sa cryptocurrency. So, balik tayo dito. And quick review na lang dito sa mga trending stocks. Okay? Okay, so unahin nga po natin si DHI. Congrats ulit kung hindi ka pa bumitaw. Grabe yung taas ng galawan sa parabolic na to, no? Wala tayo makita dito meron pa tayo dito sa bandang kaliwa. Wala na, no? Parang all-time high na si ano eh. So DHI, parabolic na po yung galaw. Ayan, konting ingat kasi RSI 90. Grabe yung sipa. So for today, so punong-puno yung mga holders natin. So ito yung breakout. So although parabolic is nandito sa 18 pa siya. So guide lang yan ha, hindi yan ano, hindi yan eksaktong pupunta diyan, baka hintayin nyo yung 18 pesos. So depende pa rin naman syempre sa market po yan. So magiging support ko, ito yung idea ko sa kanya. So andito sa may gap area, 13.47. Kasi in-expect ko mauntok pa siya dito sa resistance pero grabe yung yung pitik niya. Okay? So congrats na lang kung meron ka. So kaya lang watch out RSI 90. Yan. So hopefully mag-stay siya sa support kapag magkaroon siya ng malakas-lakas na pullback. Okay? So nag-close tayo 15.38 up ng 20%. And then meron siyang 20.84 million net foreign sales. Si Atlas, gumagalaw pa ba si Atlas? Medyo nag-drop siya kanina. So tandaan natin, gusto mag-exit dito ni yung may-ari, Mr. C, anak ni Henry C, dun sa Dominion Holdings. Okay? So yun lang yung analysis ko sa kanya. Next, breakout. So naka-breakout sa piso si CHP natin. So ito yung pinaka-main support na natin ngayon, or rather dito sa piso. And then, nag-try siya mag-breakout dito sa 1.18. So, buti pa yung mga nag-try mag-trade dito last time, January, na makakawala na sila. Ayan, malakas yung sipa ni CHP. Ano kayong catalyst neto? Hindi mo ito binibenta, di ba? Si Holcim yung binenta last time. So, ito yung pinaka-trading channel natin sa kanya, which is parang sinusundan naman niya. Ayan. So, medyo malapit na yung sagad niya. Sa earnings, lugi pa rin naman. Negative 215 million. Okay? So, alam mo na. Ayan. So, 52, RSI 52, overbought and bullish yung mga indicators na sa kanya. Alam, hindi mo nga ma-predict kasi market pa rin. So, nag-close siya 1.15. Tapos, concrete holding sa pala tayo na hindi na CMEX. So 9.52% up and then 300K net farm buy. Next, ABS-CBN. So ito medyo na Dow G tayo dito, di ba? Ayan. So medyo na Dow G. Yan na ba yung niya? Peak kaya niya? Yan. So 4.83. Yan, sakto, no? Ayan, no? So niretest natin pala to. Ayun. So natuloy siya doon. So Dow G, watch out na lang sa Dow G. So pinaka-support is yung gap area natin. So overbought siya ng konti. RSI 71 and bullish din yung MACD. So nag-close tayo kay ABS-CBN 4.34 up 5.6%. Next, Apo. Okay. So hopefully again, sabi ko kanina, hindi tayo tatagos dito sa MA 100. Minsan may mga na-experience ako na ganun eh. Pag sudden up peak and then nag-pull back pero tumagos sa support.
Yun yung mga medyo mahirap mag-bounce. Pero tingnan natin, malay mo, bounce bukas so make or break bukas si Apo natin. So, syempre, first major resistance sa MA20 na. Kung mag-bounce siya, then good sa mga kasalo for today's trading natin. So, below RSI 50 pa rin naman. And nag-close tayo ng 1.09, up 4.81%, and then 90K net foreign buy. Okay? Next, PNB. Hindi ko nakita sa gumalaw. Ayan. Hindi ko makita, no? So, tatago siya. So, retest tayo bukas siguro dito sa 66.9. Ayan. So, ito naman yung pinakamalakas na resistance natin since 2025. Wow, i-break na rin pala niya. Kung matuloy yung breakout natin. Okay? So, pinaka-support MA20. Overbought, yun lang. Overbought na RSI 75 din siya. Pero ang labanan ngayon kung sino overbought, di ba? So, may upcoming dividends pala siya. Tagal pa naman. September 17. Okay. So, nag-close siya 65, up ng 4.17% and 43 million and foreign buy. And then lastly, si FPH. So, yun na yun. Yung catalyst natin kanina. So, marangkado din siya. So, make or break din bukas dito sa 100, sinakto, no? 100 pesos na resistance area. Pero may volume, Ayan, may volume. Hopefully, yung breakout to. Okay? So, based dito sa galawan, bullish, overbought, RSI 73, and uptrend yung MACD formation natin. Hindi ko mahuli yung indicator natin. Anyway, uptrend. Okay, so nag-close tayo 98, up na 3.87% in 1.75 million net foreign buy. Okay, so watch out na lang bukas. Net foreign sell tayo malakas ngayon. And then Friday bukas naman. Okay po, so yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ko lang sa group. Dito yung mga kasama natin. And then sa crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.